Sino man siya ay hindi malaman, hiwaga siya ng kadiliman. Dakilang layunin niya'y magtanggol kahit buhay niya'y magiting. Aninong bakal, isang mahiwaga, tunay na mandinig sa buhay at kamatayan. Puso niya'y sintigas ng bakal, walang gulat at takot, yan ay si Aninong Bakal. Aninong bakal, isang mahiwaga, tunay na mandinig sa buhay at kamatayan. Puso niya'y sintigas ng bakal, walang gulat at takot, yan ay si Aninong Bakal. Virilio? Virilio? Padre? Doktor? Virilio? Virilio? Doc? Virilio? 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 Oh!
Ngayong Conrado, pwede mo nang isalin sa aking pangalan ng buong San Diego. Sa palagay ko hindi magiging ganong kadali ang pag-take over mo sa San Diego, Regina. Anong ibig mong sabihin? Natuklasan ko rito sa testamento na hindi pinamana sa iyo ni Don Virgilio ang kanyang kayamanan. Iniwanan ka lamang ng ilang pirasong alahas at ari-arian. Sinungaling! Kailanman, ay wag mo akong matawag-tawag na sinungaling! Naintindihan mo, Regina? Pero bakit? Bakit hindi pinamana sa akin ni Virgilio ang San Diego? Tiyak na alam ni Don Virgilio ang iyong kalikutan sa mga lalaki. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko, Conrado. Oh, come on, Regina. Pati ba naman ulo ko, bibilugin mo pa? Kilala kita. Kilala mo rin ako. Tinatanggap ko yung pagkamanyak. Sinvergüenza! Pwede ka magkunwari. Pwede ka maglilis-lisan sa ibang tao. Pero kailanman ay hindi sa akin, Regina! Ha! Pero kung hindi sa akin pinamana ni Virgilio ang San Diego, kanino niya iniwan to? Isa siyang kamag-anak. Hindi ba niligpit na natin silang lahat? Meron pang natitira. Sino? Ang pinsang buo, si Manolo Madrid. Isang panday. Isang panday? Isang panday ang magiging bagong amo ng San Diego? Hindi ako makapapayag. Pinagkaloob ko ang aking kasariwaan kay Virgilio. Ang aking kabataan. Tiniis kong maraming taong paghihirap sa pagkukunwaring mahal ko siya. At ngayon ay, hindi rin pala ako magiging reyna ng San Diego? Inuulit ko, hindi ako makapapayag, Conrado. Hindi! Anong gagawin mo? Hindi ko matitiyak. Pero kinakailangan na walang makakaalam na patay na si Virgilio. Paano mga tao sa labas? Problema ba yon? Laura y Laura en nuestra bien de amén Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo, bendita eres entre las mujeres. Bravo! Ngayon, wala na tayong problema. Nasa atin ang death certificate ni Don Virgilio Madrid na nilagdaan ng 2 doktor. Ngayon, maaari na nating sunugin ang kanyang bangkay para mawala ang lahat ng ebidensya sa unti-unti mong ginawang paglason sa kanya. Tama ka, Conrado. Kaya lang, kailangan hindi muna malaman ni Manolo ang pagkamatay ni Virgilio. At sino pa ba makapagsasabi sa kanya? Kung ganon, isa na lang ang ating problema. Ang panday. Ikaw, Panday, anong pangalan mo? Manolo, Ano mo si Don Virgilio? pinsan. Kung ganon, bakit isa ka lamang hamak na panday? Samantalang ang pinsan mo ang may-ari ng buong San Diego.
Bakit hindi ka humingi sa kanya ng tulong para makaahon sa karalitaang ito? Maligaya kaming nabubuhay ng pamilya ko. Hindi ko kailangan humingi ng tulong kahit kaninong tao. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga tuhod. Kahit kami naghihikaw sa ganito, maligaya kaming nabubuhay ng pamilya ko. Ikaw ba may may-ari ng lupang ito? May titulo ko sa kapirasong lupang ito. Gusto mong makita? Hindi na kailangan. Kilala mo ba kung sino ako? Oo, Doña Regina. Kilalang kilala kita. Ikaw ang ganit na asawa ni Don Virgilio. Hoy! Ganit palang pagkakakilala mo sa akin. Pwes patutunayan ko sa'yo na mali ka. Bibigyan kita ng 10,000 piso. Kapalit ng kapirasong lupang ito. Wala pang 3,000 ang halaga ng lupang ito. Gusto kong ipakilala sa'yo na hindi ako ganid. Pirmahan mo ito at ngayon din ay babayaran kita. Blanca ang papel na ito ah. Saka na pupunuan ng abogado ko yan. Doña Regina, kahit na hamak na panday akong ganito, nag-aral din naman ako. Dodoblehin ko. 20,000. Impertinenteng pandayan. Magbabayad siya sa akin ng mahal. Palagay ko hindi mo basta masisindak ang Manolong yan eh. Hindi ko siya kailangan sindakin. Kung gusto mo, ipaliligpit ko sila sa mga tauhan ko. At kung wala na sila, kahit na may testamentong iniwan si Virgilio, ako magkakaroon ng karapatan sa San Diego bilang asawa niya. Of course, yan ang pinakamadaling solusyon sa problema. Pero para sa akin, mas magiging matatag ang hawak mo sa San Diego kung makukumbinsi mo si Manolo na isalin sa pangalan mo ang lahat ng kayamanan ni Don Virgilio sa isang legal na paraan. Magiging kahina-hinala ang takeover mo sa San Diego kung si Manolo ay biglang mamamatay. Pero wala na tayong panahon para magdili-dili pa, Conrado. Kapag nalaman ni Manolo, napatay na si Virgilio, at siya at ang kanyang mga anak ang tagapagmana, agad niyang aangkinin ang San Diego. Alam ninyo, Doña Regina, kung ako masusunod, tudasin na siya at isama ang buong pamilya niya para wala nang usapan. Ganun doon dapat ating gawin. Tama ho si Kadyo, Doña Regina. Sa anong paraan? Yan ang dapat natin pag-isipan. Kilala kita, Regina. Makakaisip mo ng paraan. Senyorito? Bakit, senyorito? May pagagawa ba kayo sa akin? Wala naman. Oh, wag mo sarhan. Dolor, Senyorito? alam mong masama ako magalit, ha? Wag mo akong pagalitin, ha? Senyorito? Dolor? Umalis ka nga dyan. Ito ang solusyon sa ating problema. Ito. Balita ko isa ka raw magaling na panday. Babayaran kita ng 1,000 piso pag nagawa mo ang pagagawa ko sa'yo. Ano yon? Isang maskarang bakal.
na walang butas maliban sa dalawang mata at pwedeng susian. Ramon, Ano po yan ni Tay? dalhin mo nga rito yung tuwalya ko. Sandali lang ho. Magpakulo ka ng kape, ah. Opo. Kape ho? Awag na ho. Hindi naman kami magtatagal eh. Bakit? Para sa akin. Siya nga pala. Aanin niyo naman yung maskarang bakal. Wala ho. Gagawin lamang namin dekorasyon. Etong bayad. Wala akong panahon para gawin ang ipinagagawa ninyo. Walang panahon. O hindi mo kayang gawin. Baka naman ayaw mong mabisto namin na isa ka lamang na mababang uring panday. Na walang kayang gawin kung hindi mga kutsilyo, talim ng araro, itak, at sapatos ng kabayo. Regina, talagang hanga ako sa iyo sa pag-iisip ng ganito mga paraan. Malapit na akong maging Reyna ng San Diego, Conrado. Sana kapag dumating ang araw na yon, ay hindi mo maisip na ako naman ang dispatchahin mo. Ikaw naman, Conrado. Alam mo naman na hindi ko magagawa sa'yo yon. Talagang hindi, Regina. Tandaan mo ito. Ikaw man ang magiging reyna ng San Diego. Alipin pa rin kita. Kailan mo ba titigilan ng muchachang yan? Pag nabuntis mo na rin siya gaya ng iba? Regina, may kanya-kanya tayong bisyo. Ano ba, Lando? Nalalaos ka na ba? Hindi ka naman dating kanya na. Pasensya na ho kayo, Doña Regina. Bagong kasal ho ako eh. Bagong kasal ka? Kaya naman pala wala akong pakinabang sa'yo eh. Hala, sige. Lumabas ka na. Silosa ho kasi ang asawa ko eh. Wala akong pakialam. Basta wala kang silbi sa akin, kaya makakalayas ka na. Umalis ka dyan. Layas! Aalis tayo, ha? Oh, Sabel, saan ka pupunta? Saan mo dadalhin ng bata? Pinananais ka. Kasi lagi nilalagnat eh. Baka ikaw ko may pilay. O sige. Yun ang dalawang lalaki nandyan. Nasa loob. Miguel! Sige, mauna na ako. Ramon! Bakit po, Itay? Hindi pa ba kayo mangangahoy? Wala na akong panggatong ah. Eh, alis na ho kami. Halika na. Tayo na. Hoy, Panday! Yung pinagawa ko sa'yo. Hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa. Bakit? Ito pera ninyo. Dahil sa may kutob ako, nagagamitin yung maskarang bakal na yun sa masamang paraan. Talagang sinungaling ka! Alam mo, Panday,
Talagang napakahusay mo. Pinahanga mo ako. Tingnan ko nga. Abay, may pilay nga ah. Ano ka ba naman, Sabel? Hindi na nawalan ng pilay itong anak mo habang lumalaki. Ano ka ba naman? Eh, ano ba naman ang hahanapin nyo? Eh, sobrang likot niyang apo nyo. Aba, ikaw ang matanda, ito'y bata pa lang. Ay, paano? Nasa pag-iingat-iha yan. Hindi pwedeng ganito O, lang. tingin nyo nga ho, kawag ng kawag. Ay, kaya nga, yung paghawak-hawak mo rito. Oo, kaya mapipilipit ang ulo. Bigyan niyo siya! Tigas ng ulo mo. Isabel! Tatabel! Mga kapitbahay! Tulungan niyo! Aba, si Manolo yan ah. Oo nga, Chang. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari doon? Sus Mariosip, ano ba nangyayari Hindi ko sa nga inyo? ho alam eh. Naku, Chang, mabuti pa kaya iwanan ko na sa inyo si Baby. Titignan ko lamang kung ano nangyari kay Manolo, ha? O sige, oo. O kung wala lang sakit yung tiyan niya. Oo. Mga kalayo, tulungan niyo ako! Isabel! Erwin, tulungan mo si Manolo. Ako, Isabel, teka mo na. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Parang awa mo na naman tulungan mga mo ano siya. eh. Ang kahayupan ni na Doña Regina eh. Wag! Sige! Walang hiya kayo! Saan? Ngayon din! Sila, kuya, sama. Asa na? Wala eh. Oh, naku, Ska! kung maganda. Oh, Si Doña Regina. Oh. Papatay na lahat ng pamilya ni Manolo. ha? Oo, si Isabel patay na. Naku, Diyos ko, pati Oh. pamangking ko. Oo, walang ililigtas. O, si Miguel at si Ramon. Ipinahabol ni Doña Regina sa kanyang mga tauhan para patayin din. Naku, Oo. hindi na magagawa sa aking apo. Hindi Wala lang tayong magagawa patay eh. ng aking apo. Kaya tayo na. Hindi ako makapapahayag na patay nilang aking apo. Hindi ako papayag. Mamatay tayo dyan. Dito. Naku, Teka. hindi ako papayag na mapatay. Mga inutil! Para mga bata lang, pinakawalan nyo pa? Hindi ho, Doña Regina. Natsambahan ho kami. Hindi ba? Anong natsambahan? Gago! Doña Rina, kung mapipilit lamang natin si Manolang pumirma sa dokumento, hindi na natin kailangan mahuli pa ang mga bata. Hawak natin si Ramon. Kung anong ipagawa natin sa kanya, gagawin niya. Boss, kung bibigyan niyo lang ako ng pagkakataon na makaharap kong manulong yan, pasisiyang kayo sa gagawin ko. Bueno, patunayan yung galing nyo. Tawagin si Conrado. At ngayon din ay pupunta tayo sa dungeon.
Alam mo, Manolo, naawa ako sa'yo eh. Sige, kalasan siya. Alisin ang maskara. Ayan ang pagkain. Tubig. Pirmahan mo muna itong mga dokumentos na ito. Sige, Manolo. Pirmahan mo na yan. Para matapos na ang paghihirap mo. Bueno, kung yan ang kagustuhan mo, ikaw masusunod. Ilagay ang maskara at igapot siya ulit. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Mawalang galang na po. Si Manolo, masama na ho ang lagay sa dungeon. Tawagin mo si Conrado. Ipahanda ang mga papeles. Alisin ang maskara, Kadyo. Manolo, sa unang pagkakataon, ako na nakikiusap sa'yo. Maawa ka sa iyong sarili. Pirmahan mo na itong mga papeles. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Impertinenteng panday ka! Demonyo! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Pirmahan mo na sabi! Bitiwan mo ako! Papatayin ko demonyong panday na yan! Tuloy ka! Doña Rina, napatay ninyo siya. Wala akong pakialam kung patay na siya. Ibalik mo ang maskara. At ilibing yan ngayon din. Yan ang pasya ko. Mula sa anihang ito, 75% na magiging bahagi ko sa lahat ng inyong aanihin. Doña Regina, sobra na ang ginagawa ninyong pagkikipit sa inyong mga kasama. Taon-taon na lamang itinataas ninyo ang inyong parte. Paano pa kami mabubuhay niyan? Kung hindi kayo kontento sa palakad ko, maaari na kayo magsilayas at lumipat sa ibang lugar. Doña Reyna, ang mga lupain niya minana pa namin sa aming mga ninuno. At kung tutusin, no, kami na ang nagbe-may-ari niyan. Totoo yun. At meron ba naman kayong mga titulong pinanghahawakan sa mga lupa ninyo? Titulo daw. Matagal mo kami. Wala nga kami titulo. Wala. Pues ako'y may mga titulong pinanghahawakan sa mga lupang sinasakan nyo. At dahil dyan, karapatan ko kayong palayasin anumang oras kung gustuhin. Dahil ako ang masusunod sa asyendang ito. Mangilabot kayo sa maaaring ibunga ng inyong kalupitan. Tinatakot mo ba ako, Kanor? Hindi ho. Pinaalalahanan ko lamang kayo. Hindi ko kailangan paalala mo. Sige, magsilayas kayo lahat. Larga! Ayun na mga kasama. Hoy! Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba pinasaranan ni Doña Rina ang kobrang ito? Hindi ho, nagtatrabaho lang kami rito. Ah, ganon ha? Saan galing ang mga nyug na yan? Saan pa? Di sa pataniman namin. Anong pataniman sinasabi mo? Matagal nang inilit yan ni Doña Rina. Kung ganon, yung mga nyog na yan, ninakaw nyo! Ama! Alam ba ninyo ang parusa sa magnanakaw? Ito!
maaari dito. Bakit? Sa amin to Sa lolo ko pa ito Ah, ganun ha? Tumigil kayo! Bitiban niyo mga babae yan! Ano ba nangyayari sa'yo, Ramon? Sawan-sawa na ako sa mga kasamaan mo. Ngayon ka ba nagsawa? Kung kailan 10 taon na tayo magkasama? Yun na nga eh. 10 taon ako nagtiis sa mga kasamaan nyo. Kaya titiwalag na ako. Maliit ka pang bata na ampunin ko. Tinuring kitang parang anak. Ngayon titiwalag ka sa pangkat ko? Ramon, alam mo ang batas ko. Patay lamang ang maaaring tumiwalag sa akin. Matagal din naman tayo nagsama-sama. Kaya ayoko yung patayin. Pero kung pipilitin niyo ako, magsama-sama na tayo. Matagal din kitang inaruga. Kaya bago kita pakawalan, papatayin na muna kita! Wala kang utang na loob! Kailangan bigyan natin ng leksyon ng asinderang yan. Lakas sa baba! Natawag ka ni Commander. Miguel, gusto kong patayin mo ang anak mayamang yan. At ibigay ang kanyang ulo. Sa ganit niyang ama. Commander, maski kailan ay hindi ako tumutol sa mga ipinag-utos sa akin. Sapagkat naniniwala akong ang simulaing ito ay dakila at makabayan. Pero maliwanag na sa akin ang lahat. Mali ang lahat na ito. Anong ibig mong sabihin? Tumitiwalag na ako. Miguel, alam mo kung anong parusa sa gustong tumiwalag sa ating simulain, kamatayan! Masakit man sa aking kalooban dahil hindi ka na iba sa akin. Pero sa ating simulain, walang anak, walang magulang. Kaya! Baba ang baril! Baba nyo! Ikaw! Biyo ka! Baba! Ikaw! Huwag kang tatayo! Commander, masakit sa loob ko kung papatayin ko kayo. Pero nakikiusap ako. Pabayaan niyo na ako magbagong buhay. Kayo, lumayo kayo dyan. Huwag kang tatayo.
Pabayaan nyo na siya. Anong ginagawa mo sa kabayo ko? Ako? Kabayo mo ba to? Akala ko ligaw na kabayo Hindi ko naman napuna dahil sa... Anong kabayong ligaw ang sinasabi mo? Nakita mo ang dami-daming gamit. Sabihin mong kabayong ligaw. Hindi kasi yung mga gamit baka kako, napabayaan Marami ka pang katwiran. Sabihin mo, kawatan ka. Gago. Pambihira ka naman Gumagamit ka pa ng mura, kala mo kung sino ka Anong gusto mong mangyari ngayon? Anong gusto kong mangyari? Paano anong gusto kong mangyari? Hawak-hawak mo yung baril mo. Yan. Oh, eto ang kabayo mo. Sa'yo yan Kawatan. Ano? Doña Reina, taba! Gulat! Bakit ba parang tingin mo ro? Batang ba yan? Hindi. Hindi ko makilala yun Gusto mo, banata ko yan Huwag naman. Pare, ano kaya pumunta tayo sa kabila? May bago ng pare. Huwag na. Okay lang dito. Dito na lang tayo. Dito na. Ka muna, ha? Pare, niwanan ko ng bata mo. Hi, ako si Joy. Nag-iisa ka yata. Gusto mo samahan kita? May kasama ka yata sa kabilang mesa Ang gulo nila Ganun ba? Ikaw, nasa sa'yo yun. Maiwan muna kita sandali, Sige. May pupuntahan lang ako. Nabuli pala ka!
Naku! Ikaw? Sus Maria Josep. Kung nalaman ko lang, di sana kita tutulungan. Kaya! Ikaw talaga, oh. Pahamak ka talaga sa buhay ko. Ano nga kung pahamak? Ikaw dyan ang hindi naman pinapatulong, nakikialam ka. Mabait ng tao pala ito, ikaw na nga ang tinutulungan eh. Bakit pa ako tutulungan eh? Kayang-kaya ko naman. Oo, kayang-kaya. Tingnan mo yung mukha mo. Eh, yung mukha mo. Ididimanda ko silang lahat. Naintindihan mo ba ako, Cosme? Bukas na bukas din. Ipa-file ko ang kaso sa korte. Pero, Doña Regina, Don Conrado, sino pang ididemanda natin? Samantalang pinatay na ng mga tauhan yung mga taong sumalakay sa inyo. May mga kasama pa mga yon. Kailangan malipon silang lahat. Pag hindi kayo kumilos, pakikilusin ko ang aking mga tauhan. May patas tayong dapat sundin. Ang ginawa ng inyong mga tao na isang malaking pagmamalabis. Ano pagmamalabis ang sinasabi mo, Cosme? Papatay ng mga taong yun si Doña Regina? Anong gusto mong gawin ng mga tauhan ko? Panoorin habang pinapatay siya? Hindi sa ganon. Pwede naman lang hindi patay ng mga taong yun eh. Ang ginawa nila eh, pinagbabari nila, tinadtad ng bala, patay na yung pinapuputokan pa. Hoy, Cosme. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin ay wala ka riyan. Tinanggap ko ang tungkulin ito. Hindi para maglingkod sa isang tao lamang, kundi para sa lahat. Itay, wag na kayong sumama dyan. Pabayaan mo ako. Itay, alam niyo namang lahat na sasama sa libing na yan is tatatakan ni Doña Regina. Oo, tatakan na niya ako hanggang gusto niya. Pepe, ano ngayon ang paninindigan mo sa bagay na ito?
sa inyo sa kasulok-sulukan ng impyerno! Nangyayina! Nakapuso! Nakakaluluwa! Mamamagkay ka rin! Waldo, palayasin mo sa harapan ng bahay ko mga hampas lupang yan. Kung may dapat yung gawin, gawin nyo na. Bibilang ako na 5. Kapag hindi kayo umalis, ahabulin kayo ng bala ng mga baril. Yan ang inyong pangahas, ang inyong lakas. Pero huwag ninyong kalilimutan na ang bawat palayok ay may katapat na tuntong. Ganon, ha? Sawan-sawa na ako sa kadadaldal mo. Kaya ikaw unahin ko. Dalawa! Itay, halika na, umalis na tayo. Wala tayong laban sa kanila. Utang na loob, halika na. Araw ninyo ngayon. Pero alalahanin ninyo na ang bawat araw ay may kasunod na takip silim. Pagsapit ng sandaling yan, ang mga nasa itaas ay mapapailalim. At ang mga niyuyurakan ay siyang mananaig. Mangilabot kayo sa pagkakaisa ng mga naaapit, maliliit. Tatlo! 4! Sino? Kanayon! Kanayon! Mga kanayon, narinig ninyo, ha? Hinihingi ng hepe ng ating pulisya ang tulong ninyo. Para noon, makagawa siya ng akusasyon o mausig niya si Doña Regina. Sino sa inyo ngayon ang titistigo? Kahit isa lang. Sino? Isang formal na maghahabol laban kay Doña Regina. Gagawin ko lahat ng aking magagawa upang ibagsak ang kanyang kapangyarihan. Ayaw naming mapahama. Kami rin. Kami rin. Walang tutulong sa ating kundi tayo na rin. Kanor, napakahirap naman ang pinagagawa mo sa amin. Alam mo naman na tayong lahat hawak sa leeg ni Doña Regina. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Kanor. Isa akong alagad ng batas. Kinakailangan kumilos ako ng naayon sa itinatadhana ng batas. Kung wala ako sa patakatibayan, ano magagawa ko? Hepe, kung hindi rin lang masupil si Doña Regina ng ayon sa batas, bakit hindi niyo siya daanin sa dahas? Madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Armado mga tao ni Doña Regina. Ang mga taong to'y walang armas. Ano magagawa nila? Yan ang totoo. May paraan para talunin ang mga magsasaka mga tauhan ni Doña Regina. Kung sa paraan ay marami. Pero sa tingin ko'y mas maganda kung pag-iisipan muna mga bawat bagay. Hindi yung pabigla-bigla. 10 taon na nagtitiis sa mga taong ito. Anong panahon at pag-aaral pang kailangan? Kailan pa sila kikilos? Kapag patay na silang lahat? Sa palagay ko, may katuwiran ng bago nating kapanalig. Das lamang kinikilala ng Doña Regina. Pare, si Lucila. Patagal ko ng kursunada yan eh. Kaya lang suplada eh. Tsaka ang tatay niya, si Macanor. Ang kulit. O bakit natatakot ka ba sa tatay niya? Oh, sa matandang yun. O ano pa hinihintay mo? Nakahain na. Bakit? Bitiwan yung... Bitiwan mo nga, Kuncho. Ano ka ba? Ano to to? Ano ba kailangan mo sa akin? Ginugulo mo ako. Eh, sino ba kinukuha ko? Di ikaw! Ako? Oo. Matagal ko na sinabi sa'yo na wala ka ng pag-asa sa akin ang ulit mo. Pare, wala daw akong pag-asa. Kaya nga, kukunin ko siya. Bitiwan mo nga ako! Sumama ka na! Bakit? Huwag kang makikialam dito. Sino ka? Huwag.
Kabiyado naman yata laban. 3 kayo, nag-iisa yan. Ano ba kailan mo? Baka gusto mo sumali? Sino ba to? Kunto. Sali natin. Sige. Di maganda. Pag gusto lumaban. Jo, tigilan na yan. Sige, mauna na kayo. Isa lang may papayo ko sa'yo. Huwag ka magtatagal dito. Sino ba yan? Yan si Doña Regina, ang reyna ng San Diego. Siya ba? Nene, sandali lang. Pwede ba magtanong? Gusto ko sana malaman kung saan nakatira yung mag-asawang Temyong at Iska. Ho? Alam mo ba kung nasa sila? Hindi ko alam. Sandali lang. Nene, sandali lang. Lola! Lola! Lolo! Nene! Lola! Tulungan niyo ako! Lola! 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 Sandali lang. Huwag ka matakot. Tulungan niyo ako! Bitawan mo ang sabi! Tulungan niyo ako, Lola! Sandali lang. Ayoko! Bitawan niyo ako! tatanong lang ako. Ayoko! Sandali lang, Ne! Ba't ginaganyan mo yung bata? Sandali. Wala naman ako gusto alamin sa'yo. Sa kanya lang eh. Ne! Masyado mo naman tinatakot yung bata eh. Ano ka ba? Alam mo, matagal na akong asar sa'yo. Sa akin? Ba't kala mo hindi ako asar sa'yo? Nung pa kita nakikita. Eh, anong gusto mo mangyari ngayon? Total tayo lang naman dalawa nandito eh. Eh, anong gusto mo mangyari? Ikaw. Nag-aaway? Bakit nag-aaway? Hoy! Ang hamang! Bakit kayo nag-aaway ng ganyan? Tumigil kayo!
dahilan at nag-away kayo? Tsaka, mukhang hindi kayo taga rito ah. Ano ba ang mga pangalan nyo? Sino ba siya? Hindi ko alam. Sino ka nga ba, Amang? Hindi niyo ba ako natatandaan? Ha? Sino ka nga ba? Ako si Ramon. Anak ni Manolong Panday. Ramon? Ramon ako, aking apo. Ito si Baby. Ito si Baby. Hindi mo natatanda yun. Baby, ang kuya mo. Biro mo, 10 taon din tayo hindi nagkita-kita. Oo nga, Ramon. Saan ka ba nagsuot at ngayon ka lang sumipot dito? Kung saan ho. Mahirap din ang naging buhay ko. Iba-ibang klaseng tao nakakaharap ko. Si Kuya Miguel na lang hindi natin nakikita, no, Lola? Oo nga. Oo nga ho Ako rin nga, matagal ko na siyang hinahanap pero hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Hari nawa kung saan man naroon ang batang yun papatubayan na sana siya ng Panginoon Diyos. Sabagay, abay taba tayo si Miguel. Pero palagay ko hindi naman pababayaan ng poong may kapal yan. Sana nga ho. Gusto ko na rin ho siyang makita dahil para mapag-usapan namin kung anong dapat namin gawin kay Doña Regina. Ba, hindi dapat malaman ni Doña Regina na nagbalik ka sa San Diego, Ramon. Ito nga si Baby, kabiling-bili namin sa kanya, huwag siyang magdadaldal kahit na kaninong tao. Kaya nga ho kanina, nung tinanong ako ng mama, nung kilala kong lola at lola, tumakbo ako. Takot ko Sino nga kaya ang tao yun? Hoy! Anong ginagawa mo rito? Saan mo minamatsagang ka? Wala. Tinitignan ko lang yung bahay ni Doña Regina dahil gusto ko sanang pumasok na trabaho sa kanya Papasok ka ng trabaho? Alam mo bang lahat ng nagtatrabaho dito dumadaan mo na sa pagsubok? Anong pagsubok? Hindi mo alam? Ito! Aba! Bukol pala Ibigay mo na lang sa akin! Salamat sa pagkakaligtas mo sa aking pamangkin, Miguel. Mabuti na lamang at nandun ka. Wala po ano man yun, Doña Regina. Parang ngayon lang kita nakita. Taga rito ka ba? Hindi ho, tita. Hindi nga ho. Naglalagalag lang. Kayo talaga mga kabataan, oo. Kung ganun wala kang matutuluyan dito. Tita, bakit hindi natin siya pagtrabahuhin dito sa ating asyenda? Bakit nga ba hindi? Alam mo ba? Naghahanap ako ng isang katulad mo. Bata, makisig, malakas. Tanggapin mo na. Maraming salamat po. Hayaan nyo at pag-iisipan ko. Miguel? Ilang taong ka na ba? 20 anyos po. Bali, magbe-20 lang. Type, ha?
Ako, Miguel. Ilang taon na ako sa palagay mo? Kayo? Palagay ko magdi-18 lang. Oh, mukha yatang wala ka na namang kibo. Pasensya ka na. Medyo naalala ko mga nakaraan ko eh. May maitutulong ba ako? Meron, Lucila. Pagmamahal mo. Baby? May bata na ba si Lucila? Sinabi ko na nga ba may kusunada ka kay Lucille? Anong kursunada? Talaga. Nagtatanong lang ako. Ayaw pang aminin. Kung wala kang kusunada sa kanya, di hindi ko sasabihin kung may bata siya o wala. Ito talaga. Sagwa mo kapatid. Parang nagtatanong lang eh. Aminin mo muna na may gusto ka kay Lucila. O sige, kursunada na akong kursunada. O ano, may bata na ba siya? Maraming naliligaw pero wala pa siyang sinasagot. Kung ganun eh, may pag-asa pa pala ako. Meron, pero kailangan mo tulong ko. O ano? Sa tingin ko, mahina ka manligaw eh. Kaya ako ang liligaw para sa'yo. Diligawan mo? Ang lagay ba naman ganyan na lang ang usapan. Ang ibig mo sabihin, maglalagay pa ako sa'yo? Paano nakakalimutan mong kuya mo ako? Oo nga, kaya nga piso lang sinisingil ko sa'yo araw-araw eh. Kung ayaw mo, si Dodong Bulutong na lang ililigaw ko kay Lucila. Yun, kahit 5 piso, magbibigay yun. O sige na, piso na akong piso. Ang down payment. Walang yung buhay ito. May down payment pa. Okay? Oy, Miguel. Ang sipag-sipag mo naman. Ang aga-aga mo dyan. Hindi, nasanay lang akong gumising ng maga. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Halika muna sa taas. Mag-almusal Hindi. tayo. Dito na muna ako. Nandiyan ba ang tita Regina mo? Oo, natutulog pa yun. Mamaya pa yung gigising. Halika na. Sige, pero tatapusin ko muna ito. O sige. Pare, yung sip-sip oh. Mukhang gusto tuhugin si senyorita, pare ko ah. Pag-iingat lang yung gagong yan. Kursunada pa naman ni Don Conrado. Hindi ba? Nabuking lang. Oo nga. Talaga nga yabang-yabang pumorma eh. Gusto mo, banata natin. Teka muna pare, baka pumaporma lang kay senyorita eh. Teka nga muna. Kanina pa ako kasar sa'yo. Hindi naman natin gugulpin yan. Susubukan lang natin kung may ibubuga. Tarantado! Ang kulit sang yata ito eh. Sige, subukan natin. Miguel, may napapansin ako sa'yo. Ano yung Baldo? Mayabang ka! Ano naman ang pinagyabang ko? Basta mayabang ka! Oy, magtigil ka nga, Baldo, ha? Baka gusto mong sumbong kita sa tita Regina ko. Hindi ba, senyorita? Gusto lang namin subukan ng mapormang yan eh. Mukhang may ibubuge. Di ba, mga pare? Magtigil ka nga. Hindi ba lumiligaw siya sa inyo? Ano kung nanliligaw Baka siya hindi sa kayo akin? kaya ipagtanggol niya pag napalaban kayo. Di tulad namin. Mga siga, may forma. Di ba, mga kasama? Magsialis na nga kayo. Umalis daw. Sandali. Bitiwan mo nga ako. Sandali lang ho. Sinabi ng bitiwan mo ako eh. Bakit ka ba nakikalam? Ha? Inaawat ko naman sila eh. Hindi kita papatulan, ha? Lalaban ka pa? Baldo! Ano ba?
Ay, naku. Anong ibig sabihin dito? Nag-iisayo lang kami. Doña Rina. Di ba? Di ba? Nagpapaturo para gumaling si Muntok. Di ba? Oo. Tama ho. Nag-iisayo lang ho kami. Laura, masakit yung tiyan ko. Medyo nagugutom na yata ako. Mag-almusal na tayo. Doña Regina, mauna na po kami sa inyo. Yung ensayo natin, ayos ba? Tarantado. Hoy, Baldo. May kumbigado ka ba ibang tao dito? Wala, bakit? Pare! Lo! Inakamas ka raw! Wala ka bang natatandaan? Si Manolo, ang pantay. Pinatay natin 10 taon na nakakaraan. Kaya tumigil ka na. Lasing ka lang. Ikaw, pag naglalasing ka, ilagay mo sa tiyan mo. Huwag sa ulo. Pare, tingnan maigi oh. Baka nga naman si Manolo Panday. Baka nagmumulto. Paano nangyari yun? 10 taon na nakakaraan. Gago! Papasaya ko sa'yo. Dahil hindi multo yan. Tawagin mo. Ako? Tawagin mo! Hoy! Halika! Lalaki! Hoy! Halika! Patutunayan ko sa'yo na hindi multo yan. Ayan, buhay na buhay niya. Ibuhay na. Pahito, pahito. Buhay na buhay. Painumin ko pa. Uminom ka. Salamat. Meron 10 taon na nakakaraan. Merong isang tao na ni isang patak na tubig ay hindi nyo binigyan. Sino tao? Manolong Panday. Ang multo! Anong multo? Hindi ko pa kayo papatayin. Pero ito ang sabihin nyo kay Doña Rina. Nabilang na ang araw niya. Kapag hindi siya nagbago ng patakaran. Sino man siya ay hindi... Maniwala ho kayo. Nakamaskarang bakalong siya. Boss, hindi kaya multo ni Manolo ang taong yon. Gago! Walang multo! Ang multo ay likha lamang ng tao para takutin ang kanyang sarili. Alalahanin niyo 10 taon ng patay. Yung pantay na si Manolo. Ang maskarang gamit niya, katulad ba rin ng maskarang ginamit natin kay Manolo? Oo, Gacho. Kamukha nga. Natitiyak mo? Diba? Kung sino man ang taong yan na tinatawag na ninumbakal ng mga taga rito, ay kailangan mahuli. Bibigyan ko ng malaking pabuya ang kung sino man sa inyo makakahuli sa kanya ng patay o buhay.
Miguel, inaasahan ko na ikaw makakahuli sa aninong bakal. Ayaan niyo ho, Doña Rina. Titignan ko kung ano magagawa ko. Eh, sino naman kaya yung sinasabing lalaking nag-iisang sumagupa sa mga tauhan ni Doña Regina? O kung sino man siya, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Sapagkat ang ginawa niyang kabutihan kagabi ay nangangahulugan lamang na ipinagtatanggol tayo maliliit. Lola. Saan naman o kaya galing yung mamang yon? Eh, yun marahil ay sugo ng Diyos. Sobra na naman ang kasamaan ni Doña Regina eh. Baka naman multo ni Manolong Panday. Inay, multo. Batang ito. Anong multo-multo? Basta magdasal ka, walang multo-multo. Ang balita raw, nakamaskarang bakal. Kaparehong-kapareho na isinuot ni Doña Regina kay Manolong Panday. Kuya, sa palagay mo, sino yung tinatawag nilang aninong bakal? Ha? Magandang umaga ho. Oh, Lucila, napadaan ka. Maglalaba ho kasi ako sa may ilog. Baka gusto niyo sumama. Naku, hindi ako maaari ngayon at kasalukuyan sinusumpong ako ng mga rayuma ko. Eh, konti lang naman ho itong lalaban ko eh. Isasali ko na lang yun sa inyo. Naku, hindi maaari eh. Panay na pantalon nila mo nang dapat kong labahan eh. Ay, hindi rin ho bale. Sanay naman ako maglaban ng pantalon ng tatay ko eh. Aba, kailangan talaga mag-practice ka ng paglalaban ng damit ng kuya ko. At bakit naman, baby? Ang lola ang hina talaga. Hindi niyo ba alam na si Kuya Ramon ang laki ng pag-ibig kay Lucila? Ito naman si Lucila, panay ang pa-charming. Tumigil ka nga. Totoo naman ah. Sandali lang, Lucila, kukunin ko muna yung mga labahin. Sige, bilis. Daldal. Oh, ito na. Hoy, kuya. Yung batya, oh. Baka gusto mong tulungan si Lucila sa pagbuhat niyan. Sige na nga. Tayo na. Oh, Ramon. Dahan-dahan ka ha. Baka madulas ka. Hindi madudulas yan. Ito naman si Lucila, oo. Ano palagay mo sa kuya ko? Mahina ang tuhod? Ito namang si baby oh. Ang ibig kong sabihin, hindi sanay ang kuya mong pumunta dito, kaya pinag-iingat ko siya sa mga bato. Naku, huwag mga pansinin yan. Aba, kuya, pag hindi ako pinansin ni Lucila, siguradong bastard ka na. Ako yata ang naglalakad sa'yo kahit sa kanya. Tama na, maglaba ka na nga. Aba, Ramon, marunong ka pala talaga maglaba, ha? Marami ako alam ng trabaho ng bahay. Matagal din naman akong nabuhay na mag-isa. O yan, Lucila. Ano pang hanapin mo sa kuya ko? Sige na nga, maligo ka na. Sige na. Daming daldal nito. Tauhan na pala siya ni Doña Regina ngayon. Mukhang nanliligaw kay Laura. Kung gano'n, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Miguel, bakit ba palagi kong napapansin na parang may iniisip kang malalim? Wala. Kaya lang meron kasi akong gusto ipagtapat sa'yo. Kaya lang pinipigil ako ng pagkamuhi sa isang taong malapit sa'yo. Sino siya? Maiwan muna kita sandali kasi naiwan ko yung mga kabayo ron nanginginain. Baka kung ano mangyari. Sige ha.
Miguel! Gusto lang kitang tanungin, sino ba yung taong tinutukoy mong malapit sa akin? Ang hindi mo naman alam hindi naman makakasama sa'yo. Bakit hindi? Kung makakasagabal ito sa ating damdamin. Harapin natin ang katotohanan. Iniibig mo ko. At iniibig din kita. Oo, Laura. Umiibig ako sa'yo, kaya lamang ang pag-ibig niyan ay... ang pag-ibig ay... ang Tita Regina mo. Ang Tita Regina ko pala. Siya nga. Siya ang dahilan ng 10 taong kong paghahanap sa mga kasagutang... sa mga katanungang hindi maaaring sagutin ng payak o tiyak na sagot. Ang namamagitan bang damdamin sa atin ay hindi lantay sa payak at siyang katotohanan. Kung ano man ang balak mo, bakit hindi mo ituloy?
Sandali lang. Meron akong gusto malaman sa'yo. Bakit ganun na lang ang interest mo sa libing ng panday na si Manolo? Wala. Gusto ko lang makatiyak. Makatiyak? Sa anong bagay? Na ang aninong bakal at ang panday na si Manolo ay hindi isang tao lamang. Natagpuan mo naman ba yung tinuro ko sa yung libing? Oo, nakita ko. Nakita kong kanyang mga labi. Nakasuot pa sa kanyang bunga ang maskarang bakal. Parang nahahabag ka sa kanya, Miguel. Masyado malupit ang iyong tita Rina. Kasing tigas ng kanyang puso ang maskarang bakal. Oo, mga Magbantay kayo mabuti, ha? Baka may mangyari sa bigas ni Doña Rina. Oo, amo. Ay hindi malaman. Pambre! Huwag kang kikilos, hindi mamamatay ka. Sige! Mga kababayan, sige, kunin niyo yung mga bigas na ninakaw ni Doña Rina. Talagang hinahamon tayo ng aninong bakal na yan. Pwes, tinatanggap kong kanyang hamon. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na bibigyan ko ng malaking pabuyan kung sino man sa inyo makakahuli sa kanya ng buhay o patay? Mabibigo kayo, Doña Rina. Miguel, kailanman na hindi pa ako nabigo. Ang aninong bakal na yan, ang siyang tagatubos ng mga taong inyong inaapi, Doña Rina. Sila ang lakas at buhay ng mga taong gusto niyo masugpo. Tama ho siya, Tita Regina. Yan lamang ang tanging paraan para mahuli natin ang simpatya ng taong bayan. Pwes, ipapakita ko sa inyo na meron akong paraan na mas mabisa. Kadyo, Senyora, ikaw at ang lahat ng mga tauhan mo, dakpin ninyo ang mga pinuno ng mga magsasakang yan. Ngayon din! opo. Ngayon, Miguel, panoorin mo kung paano ako magtagumpay. Bakit ako gusto makausap Doña Rina? Wala akong nalalaman, dapat kami pag-usapan. Sabihin sa kanya, wala akong panahon. Ha? Wala kang katalata! Kasama ka o hindi? Na! Lumakad ka na, marami pang... Itay? Ano ba nangyayari dito? Hoy, ikaw! Kung ayaw matawi ka, huwag kang makialam! Wala ka naman yun. Isasama lang namin siya. Naku, Itay, huwag kayo sumama sa mga demonyong yan. Ano sila? Magkapatid ikaw, sama ko. Gusto mo? Subukan mo. Ganon, ha? Kung may kasalanan naman si Mang Kanor, mga pulis lang ang dapat tumuli sa kanya. Kaya pabayaan siya. Pabayaan, ha? Itay! Huwag! Sakat! Ramon! Ramon! Sige, sakay! Bilisan nyo! Patay kayo ngayon! Sakat! Halika, bilis! Sakat! Dali! Daling lahat dyan sa mga puno yan! Sige, kilos! Kailangan kong aninong bakal. At alam kong matutulungan niyo ako sa paghuli sa kanya. Yang mga pinuno niyong yan ay papapatay ko bukas ng umaga. Kapag sa buong magdamag ay hindi niyo sinuko sa akin ang aninong bakal.
Doña Regina, masyado na yatang labag sa batas ang ginagawa niyo ito. Hoy, tandaan mo ito, Mayor, ha? Kung hindi dahil sa amin, hindi ka naging Mayor dito, ha? Don Conrado, alam kong malaki ang utang na loob ko sa pagiging alkalde ko. Pero, may tungkulin ako sa bayang ito. Hepe! Pakawala ng mga tao yan! Huwag kayo gagalaw! Atas! Kunin ang mga armas nila! Wando! Si Mayor! Si Hepe! Isama sa kami yan! Italing sila! O kayo! Kayo ba? Bakit? Kailangan mo yan! O dito! Dali! Basta kayo mamamatay pa kayo! Doña Regina, para na niyong awa. Naninikluhod kami sa inyo na palayain na ninyo aming mga asawa. Hindi maaari. Ang mga asawa niyang punot dulo ng mga kaguluhan dito sa asyenda. Pinaglalaban lang naman namin aming karapatan, ah. Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Para malaman nyo, ako ang masusunod dito. Iba na ang agos ng panahon ngayon. Pag hindi kayo nagbago sa inyong pag-uugaling yan, tiyak na hindi kayo magtatagal. Ah, ganon ha? Tingnan natin kung sino magtatagal sa atin. Sino ka? Sino kang sinvergüenza pumasok sa kwarto ko? Ikaw ang tinatawag nilang aninong bakal. Ako nga, Doña Regina. Dumating na ang katapusan nyo. Dumating na ang sandali para magbayad kayo ng inyong mga pagkakautang. Pagkakautang? Anong pinagsasabi mong pagkakautang? Ni hindi kita kilala. Sino ka ba? Kilalang kilala ko ang mga kasamaan mo. Bibigyan kita ng pagkakataon para lisanin ang kusang looban San Diego. Lisanin? Huwag mo kong patatawanin. Baka hindi mo alam kung anong pinuhunan ko para mapasa akin ng San Diego. Kung ganoon, Doña Regina, wala na akong makagawa para sa inyo. Conrado! Kadyo! Conrado! Kadyo! Dali ang aninong bakal! Sa pakiwari ko, ito na ang pagkakataon upang wakasan na ang kalupitan at pagmamalabis ni Doña Regina. Ang paglitaw ng aninong bakal ay isang magandang hudyat para maputol na ang pagkakagapos natin. Kanor, nag-iisa lamang si aninong bakal. Maraming mga tauhan si Doña Regina at pawang sandatahan. Hindi magtatagal. Mahuhulog sa mga kamay ni Doña Regina si aninong bakal. Kapag nagkaganon, ano mangyayari sa pakikipaglaban natin kay Doña Regina? Wala na ba tayong magagawang paraan para labanan ang kanilang lakas? May hanggahan ng kanyang lakas at kapangyarihan. Sa unang hudyat ng kanyang panghihina, kikilos tayo. Palalayain natin ang ating mga sarili sa kanyang kalupitan. Nasisiguro namin na nasugatan namin kagabi ang aninong bakal na yon. At saka, may mga bakas pa ng dugo na iwan eh. Malamang nga ho eh. Patay na yung aninong bakal na yan. Malamang! Pero hindi nyo natitiyak. Ang gusto ko malaman ay kung sino ang aninong bakal na yan. Sino siya? Don Conrado, si Iska ay tiyahin ni Isabel na asawa ni Manolo. Hindi ba? Oh, ano ngayon ang ibig mo sabihin? Nung kunin natin si Manolo, si Isabel ang napatay natin. At yung kanilang anak na lalaki, na dalawa, ay nakatakas. Pero nung panahon na yun, meron silang anak na bunso. Pero kung kalkulain ko, siya ay 10 taong gulang na ngayon. Oo nga pala. Doon nga pala sa bahay ni Iska Temyong, meron isang batang babaeng 10 taon ang gulang. Si Bebe. Teka, hindi ba yung Temyong na yun yung tinatawag na Temyong baog dahil hindi magkaanak?
Yun nga ho, Don Conrado. Pero sinong batang yun? Matagal ko rin pinag-iisipan yan. Matagal-tagal ding nawala mag-asawang yan dito sa San Diego. At nung magbalik sila, kasama na ang baby yan. Alam mo, Kadyo, may utak ka rin pala. Dalhin sa akin ng baby niyan. May kutub ako na siyang susi sa lihim ng aninong bakal. Lola! Lola! Ay, huwag niyo kunin ang apo ko! Ay, huwag niyo kunin ang apo ko! Lola! Lola! Walang iyak ito, ang apo ko! Yung kunin! Ano naman ang galing ito sa aking apo? Ah, Ramon! Nananoon si Ramon! At Teryo, kinuha ang ating apo! Ramon! Ang aking apo! Ito na yung batang pinakukuha ninyo sa amin. Ikaw pala si baby. Ang bunsong anak ng panday na si Manolo. Eh ano kung ako? Kilala mo ang aninong bakal. Sino siya? Kahit kilala ko pa siya, kahit anong gawin niyo sa akin, hindi ko pa nasasabihin sa inyo. Walang hiyang batang to? Kadyo, akin na baril mo. Meron naman kayo dyan, Hindi, kailangan ko revolver. Automatic ito eh. Ito yung pinasikaso ko sa'yo. Gawin mo na. Tuloy na po ako. Sige. Pagbutihan mo ha. Diyos ko, wag naman po. Diyos ko. Mga kasama! Maglalaro tayo. Hindi ako titigil hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung sino si Aninong Bakal. Nako! Si baby! Ano? Wala ba ba magsasabi sa inyo? Kung sino si Aninong Bakal? Matigas, ha? Bueno. Don Conrado! Bakit to? Ako ay si Aninong Bakal! Aling Maming, huwag na ho kayo magpatawa. Hindi ako nagpapatawa! Bakit putli ang bata yung dinadamay? Aling Maming, doon ho kayo. Doon ho kayo. Sige na ho, Aling Maming. Baka magalit pa ako. Ano? Wala pa? Ulitin natin. Ay, Panginoon Diyos. Ano na naman ito? Doña Regina, ako po si Aninong Bakal. Yeah! Ni sa panaginip ay hindi ka maaari maging si Aninong Bakal! Alam mo kung bakit? Ito! Hindi na po. Gago! Itigil yan! Kuya, ba't ka nagpunta rito? Kahit naman anong gawin sa akin ng mga hindi naman kita susumbong eh. Hindi naman ako natatakot sa mamang yan eh. Sino kang demonyo ka? Ako si Ramon Madrid. Anak ni Manolo Madrid. Panday na pinapatay ninyo. Para makuha ang kanyang mga kayamanan. Ikaw pala ha? Kuya! 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 Oo, Miguel. Si Ramon ang Aninong Bakal. At siya pala ang anak na panganay ni Manolong Panday. Paano mo natiyak?
Kusal siyang sumuko nang bihagi ni Tita Regina ang bunso niyang kapatid na si Baby. Masyado siya agresibo. Dapat ay pinag-isipan niya muna mga bagay-bagay bago siya gumawa ng hakbang. Pero kung minsan, may mga bagay na kailangan ng madali ang pagkilos. Tama yun. Pero ang lahat ng bagay ay dapat nasa tamang oras at lugar sa pagsasagawa. Paano nga kung yun lamang ang tanging paraan? Ang supuin ng dahas ang kapwa dahas. Ang apulay ng apoy ng kapwa apoy. Ang ituwid ang baluktot sa baluktot din pamamaraan. Yan lang ba ang tanging paraan, Laura? Yan lang ba? Patay na natin, pare. Sino yan? Sino ka? Ako si Miguel. Ang iyong kapatid. Sino kaya pumatay sa kanya? Ako! Wala kayong karapatan para ilagay ang batas sa inyong mga kamay. Inihanap lamang namin ang katarungan ng labis naming kaapihan. Nandun ako, pero hindi sa ganitong paraan. Pagkakamali ba yung ginawa namin paniningil kay Doña Regina? Sa palagay ko, tama sila, Miguel. Oo, tama sila. Sa ngayon. Paano ko sa ibang mga pagkakataon? Hindi kami likas na mamamatay tao. Si Don Colorado, nakatakas. Kasama si Laura. Ramon, huwag ka lumapit dito! May granada, oh!
bilib ako sa inyo dalawa. Pero hawak ko pa rin ang huling alas! Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Bitiwan niyo ang barilyo! Kuya! Tulungan niyo ako! Kuya! Tulungan mo ako! Kuya! Lola! 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 Yung pabayaan! Kuya! Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Kuya! Tulungan mo ako! Kuya! Kuya! Sinong bakal? Isa